Congressman Toby Chanco, magandang hapon. Si Henry Uri po. Yes, Henry. Magandang hapon po. Gaano kayo ka-frustrated dito ho sa sinabing ito ho ng Department of Foreign Affairs na kailangan pa ng court order eh? Hindi po, babasahin po lang yung Passport Act. Nakasulat doon sa Republic Act 11983, Section 4. Isa sa mga basihan para mag-cancel ng passport is kung threat ko sa national security. So, ang tanong na lang, sa tingin ba nila, ito ay threat sa national security o hindi, no? Ako, ito ang pananaw ko, ang pagsisisi laging nasa huli, di ba? So, sa laki ng mga rally, nakita naman natin na pwedeng may sumantala, di ba? Magsamantala kasi doon sa rally noong September 21, nagkaroon na abogado ni Saldico, kayang-kaya naman niya kumuha ng abogado. Di yun na mag-question ng pagkansela, di ba po? Ano ang nabubuong konklusyon sa inyong isipan? Bakit nga tila sila pa ang nag-aabogado sa dating mga babatas? Yun ang dapat na ipaliwanag, di ba? Bakit ganon? Bakit ayaw nilang i-exercise yung power nila under the Passport Act? Di ba po? Yun bang binabanggit ninyo na pag-threat to national security na ang isang tao, kinakailangan sa lalong madaling panahon ay makansela ng kanyang passport? Talaga pong kwan non-negotiable yan? Opo, dahil tingnan natin, baka naman itong pagkakataon na ito ay ginagamit lang ni Saldico para makakuha ng pasaporte sa ibang bansa na walang extradition, di ba? Okay, patumpik-tumpik tayo. O later on, inintay nila yung court order. Paglabas ng court order, nakakuha na siya ng pasaporte sa bansa na walang extradition. Sino sisisihin natin? O sino mananagot doon? Okay, bakit kailangan talagang dumating na sa bansa at humarap sa anumang pangapaglilitis itong si Saldico? Dahil lahat naman po ng involved, halos lahat na imbitahan na ng Senado, na-imbitahan ng House of Representatives, o na-imbitahan ng ICI. Diba? Siya sinasabi na nagpasok ng mga insertions, siya makakapagpaliwanag. Siya hindi nagpapaliwanag, saka hindi na totoo yung sinasabi niya. Sabi niya, nung una na willing siyang humarap. Doon po sa sabina ng ICI, wala naman tayong marinig kung ano sagot niya, hindi na lang siya sumipot, di ba? Okay. Kanya lang, Congressman Toby, ano rin ang inyong pakiramdam nung sabihin naman mismo ng ICI na hanggang ngayon, wala ni isa pang opisyal ng gobyernong nakikita sila nakasangkot sa anomalya ng flood control anomaly? Kanina po galing po ako doon eh. So, tinanong sila mga impormasyon, baka naghahanap lang sila ng impormasyon para pag final nila yung kaso, hindi lang basta-basta ma-dismiss, di ba? Kasi criminal case po yan, dapat yan beyond reasonable doubt. Airtight. So, yes. Kasi ayaw naman natin masayang later on na mag-file ng kaso, tapos madi-dismiss lang, di ba po? Okay. So siguro sinisigurado lang po niya. Pero sa tingin ninyo, yung inyong mga sinabi, yung inyong mga dinisclose, yung inyong mga binahaging impormasyon, maaari kaya na magbago na ang assessment dito ng ICI at sabihin, okay, meron na kaming nakikitang kakasuhan? Hindi, ang tingin ko, madami naman kaming iniimbitahan. So pag pinagsama-sama yon, di ba? Doon sila makakabuo ng mga kaso. Pero sa tingin ko, hindi naman sapat yung testimonya o yung impormasyon galing sa isang tao lang. Kanya lang ho, nababagalan ng tao. Ang tagal na rin umiinog ng investigasyon. Pero hanggang ngayon, wala pa naman ho talaga tayong nakikitang linaw kung sino ang mananagot dito. Kaya nga di ba? Ang low-hanging fruit doon is yung pasagutin lang kung sino yung naglagay ng mga insertion. Kasi kasama yun eh. Hindi lang naman ang nagbibigay ng galit sa tao ay hindi lang naman yung walang nakakasuhan eh. Ang tingin ko dyan, dagdag doon, yung frustration ng tulad ko na yung mismong dapat magpaliwanag kung bakit ang mga distrito na hindi naman humingi ng extra budget tulad ng Oriental at Occidental Mindoro na kung saan may substandard at may
ghost projects ay binigyan pa rin ng pondo. Di ba po? So, ang isang tao na makakasagot doon ay si Saldico. At saka doon, di ba sinabi ni Governor Bones Lord, ang gumawa ng mga proyektong yon ay SunWest. So, tapos hindi ina-exert yung buong effort na mapauwi siya. Di ba? Nakakadagdag yon siyempre doon sa frustration ng tao. Ano ang worst case scenario na mangyayari nakikita ninyo pag talagang hindi na pauwi at hindi na kansela ang pasaporte nitong si Saldico? Hindi, ako mismo, no? Ako hindi ko matatanggap yun. Ako, I'm speaking for myself. Personally, hindi ko matatanggap na hindi mapapauwi si Congressman Saldico. Kasi kung titignan natin, doon sa sinabi ni Mayor Magalong, 20% na pupunta sa Committee on Appropriations. Sino ba chairman nun? Yung sinabi ni Engineer Alcantara, nagbigay siya 20 to 25% kay Saldico. Direct accusation yan, di ba? So, ibig sabihin, yung mga tinutuunan natin ng pansin ngayon na contractor, magkano ba yung kinita, di ba? Sabi doon sa graph 8 to 10%. DPWH, magkano? So, yung pinakamalaking na natanggap ay si Congressman Saldico, tapos siya pa hindi natin mapagpaliwanag, di ba? When you say hindi nyo matatanggap, ano ang pwedeng gawin ninyo kapag nangyari nga itong hindi na siya umuwi? Ibig sabihin talagang hindi ko maiintindihan kung bakit hindi siya mapauwi. Di ba? Iba't iba na ang papasok sa isip natin pag hindi talaga siya napauwi. Maaari bang magbunga rin ito ng kayo mismo na ay pumunta na sa kalye at sumama na sa mga nagpasasabing umuwi ito at magkaroon ng katarungan ng mga pagnanakaw na ito sa bayan? Pareho naman kami ng pananaw noong mga yun. Pareho naman kami ng pananaw na ang pauwiin si Congressman Saldico. Hindi lang ako sumasama doon dahil mahirap dahil politiko ako, di ba? Baka sabihin na mumutika ako sa isang rally na hindi naman ako imbitado, di ba po? Pero kaisang puso at tinig kayo? Definitely, 100%. 100%. Okay. Ang namumuong sa ngayon, opinion at konklusyon sa isip ng taong bayan, kaya ayaw pa uwi nito ay maaaring natatakot yung kanyang mga iba pang proponent. Baka hindi na sadya ito pinauwi ng isang dating speaker, Martin Romualdez, at mga kaalyado nito hanggang sa palasyo. Kanya ayaw nang umuwi para hindi na makapagsalita. Ganyan din ang iisipin ko pag hindi talaga siya napauwi, no? To be very honest, to be very frank. Ganyan din rin ang maiisip ko pag hindi siya talaga napauwi. Wala nang paligoy-ligoy pa. Yan talaga ang maiisip ko pag hindi siya napauwi. Pag hindi siya napauwi, kayo mismo ang mag-iisip na pinoprotektahan nito si speaker at maaaring pati ang Pangulo pinoprotektahan nito. Hindi, kung pag hindi siya napauwi, iisipin ko na talagang baka ayaw siyang pauwi ng dating speaker. Di ba? Yan ang magiging conclusion ko. Kasi yung kay Presidente, alam ko kung gaano siyang kagalit dito eh. Di ba siya nga nagpasimuno nito eh. Siya nga nagsimula itong lahat ng bagay na to. At alam ko personally kung gaano siyang kagalit doon. Alright. Congressman Toby. Dating Speaker Martin, nagpakita na ba siya ng galit niya kay Saldico? Wala pa. Wala pa nga tayong nakikita ni anumang... Di ba bakit ba namin tinanggal si Saldico noong January 2025? Di ba? So, galit talaga ang presidente dyan. So, marami ng galit kay Saldico, pero si speaker hindi pa galit kay Saldico. Kailan ba natin siya nakita na galit? Ako magtatanong sa inyo, kailan ba? Ako wala pa. Hindi ko pa nakikita at hindi ko pa naririnig. Alright. Congressman Toby. Yung nga natin naririnig. Yes. Salamat ng marami sa inyo. At so uulitin. Have a good one. Yes, sir. Yes, sir. Thank you.